mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado ng umaga sa inyong lahat. Aming mga kaagapay, mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga tagapanood. Siyempre po sa buong daigdig tayo po ay nakararating sa pamagitan ng ating programang lagi po naming inihatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. At siyempre po dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag binibigkas po natin yan, talaga namang lalong napapalapit sa ating mga puso't damdamin ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At siyempre po, 7,641 ang mga isla po yan, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad, at 42,045 na mga barangays na kung saan po siyempre po nakakalat ang ating mga taga-subaybay. At siyempre po dyan po manggagaling ang 67.4 million na mga botante na boboto po sa nalalapit na halalan sa ating pinakamamahal na bansa. Kaya tagubilin po namin at panalangin, tayo po ay titindig sa katotohanan at laban sa kasinungalingan. Yan ang magiging batayan natin at gabay sa nalalapit na eleksyon. Marahay na aga sa aming mga tagapakinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM at dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. At sa inyo naman na narito po sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito niyong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At meron po tayong simulcast sa ating partner television channel 185 sa GC TV. At ngayon pong araw na ito, siyempre ito po ang inyong kaagapay, Attorney Pastor ni Carlos Kuya Kaloy-Cao Jr. At mamaya po ng konti, makakaagapay na po natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan. Mamaya lamang po ng konti at siyempre po, kaagapay nating sasagot sa mga katanungang legal mula sa ating mga taga-subaybay. At sa punto pong ito ay nais naman natin pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon Diyos at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryong ito, mari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV at para sa iba pang mga detalye. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. At siyempre po meron tayong roll call dito. Meron po tayong roll call, Batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay na sina Pasencia Cruz, kilala ko po ito, si Chim Baby po ito, ng Newgan, Angat, Bulacan. Si Paulina Sanchez Fernando, Rosalinda de Guzman, Nora Salvador, Manuel Panlillo Canlas, Hermie Guevara, Melba Cayabiab, Aurora Estrella, Lolit Malyari Adia, Mercy Grabador, at Marichu Estilon.
At bago po muna ang lahat ng mga dapat niyong abangan sa ating programa, narito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan sa araw na ito ay hango mula sa magandang balita, Biblia. Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Abay, napakaganda po nga nito ha. Ang tawag ko po rito ay blessed reassurance. Yung pinasimulang maganda kasi ang pinasimulan naman ng Panginoon Diyos sa ating buhay po. Siyempre lagi at maganda palagi at punong-puno ng kanyang kaloob sa ating pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya kapag po ang Panginoon nagpasimula sa ating buhay, abay mayroon po tayong pag-asa sapagkat tiyak po itong pangako niya. Lulubusin niya. Lulubusin niya. Ano man ang kalagayan natin sa kasalukuyang panahon, yung pinasimula ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay, umasa po tayo. Lulubusin. At yan po ay gaganapin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po kayo aming inanyahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komentaryo, o kaya naman po yung mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Jesucristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. 702 DZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre narito pa rin ang inyong pastorni, Kuya Kaloy Cao, at kaagapay na po natin si Attorney Roel Cao Garcia, ang ating kaagapay na abogado para sa mga talakayan at siyempre po sasagot sa mga katanungang legal. O bumati ka na muna, Attorney Roel. Magandang araw po sa inyo at ako'y napagbigyan na naman ng isang Sabado na makapaglingkod sa ating mga tagapakinig, ating mga kababayan na nakakalat sa buong mundo. Sabi mo nga kanina, Pastor Ni, no? Ito'y malaking tinatanaw kong isang malaking karangalan na makasama ninyo dito sa Tabas ng Batas. Okay, babatiin ko yung mga kahapon ay ako'y nasa Santo Tomas, Batangas. Babatiin ko yung mga nakilala ko doon sa Motor Clyde Training Center sa motorsiklo, no? Si Coach Tani at si Coach Erwin. And si Coach Clyde na katulad din natin, kahit na nasa Saudi Arabia, OFW siya, ay nabigyan kami ng lecture, no, sa pamamagitan ng internet. Turuan niya kami ng mga basic safety skills sa pagmumotor sa kalye. Yan. Hello po. Maraming salamat po sa inyong matyaga na pagkukos. Sana makasama rin ako dyan sa motorbiking na yan. Yan ang hindi ko natutuhan eh. Ang lolo mo, si Lolo Tatang Carling. Tatang ko, na lolo mo. Oo. Batang-bata ako noon eh. Nagsimula akong, marunong na ako magmotorsiklo eh. Abay na, pagalitan ako.
Magmula noon, hindi na ako humahawak ng motorsiklo. Baka ngayon, kasama ako sa grupo ninyo. Okay. At abatiin po natin si Attorney June Mendoza. Yan! Napangako natin yan batiin natin siya kasi sumusubaybay na sa atin. Siya po ay Collector of Customs. Mataas po ang pwesto niya. Yan sa Batangas Pier, ang kanyang assignment. Batangas Port, dito sa Batangas. Batangas Port. Yan, okay. Tayo po ay inagapayanan din nina Ma'am Absoly Ferrer na napakatyaga po sa atin. Ang ating Frontex na sina JV Tambua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Brenica at Wenmark Palatukan. At tayo po ngayon nasa segment na ng punto por punto. At medyo masalimuot po ito. At dito po ako talagang nangamote na gusto. Ako po ay estudyante ng taxation law. At sa biyaya ng Panginoon Diyos, nairaos po. At ngayon po ay bibigyan tayo ng highlights ni Attorney Roel. Sige, Attorney Roel. By the way, bigay ko yung pamagat. Bibigay ko yung pamagat. Mabigat po pamagat nito. Estate tax under the train law. Okay. Sige, Attorney Roel. At sa katunayan po, itong train law na ito ay sinimplify niya ang pagbabayad ng estate tax. Paliwanag muna natin sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig. What is estate tax? Ano ba yung estate tax? Yung estate tax po yan po actually, transfer tax yan. Okay? Yung transfer tax na yan ay ina-apply ng ating gobyerno kapag nagkakameron ng debt, magkakameron ng paglipat involuntarily ng isang property o ng mga ari-arian. Okay? Yan pong transfer tax or estate tax ay pinapataw sa pribilehyo na makapaglipat ka sa iyong mga heirs, sa iyong mga tagapagmana. Okay po. So bakit sinasabi natin na napasimple ito? Sapagkat nung una, nagkakameron tayo ng mga simulated sales. Di ba? Dahil yung capital gains tax, 6% lamang. Okay? Samantala yung estate tax base doon at saka yung pagkukwenta graduated. Okay? Sabihin, kung todo lumalaki yung property, lumalaki din yung yung basis. Pagkukwenta ng tax, may 20%, ganyan, mas malaki. Ngayon, under the train law, 6% na lahat. Okay? So, let us say, yung decedent ay pumanaw siya, yung mga heirs niya ay magbabayad na lamang ng 6%. Ang basehan nito ay yung net estate ng decedent nung namatay. Okay, explain naman natin ngayon. Ano ba po yung net estate? Vis-a-vis gross estate. Yan, magkaiba yan. Pagka sinabi mo yung gross estate, pagka may gross estate, hindi yung lahat na yun ng mga naiiwan. No? Dati, before the train law, may mga deductions. May dinideduct sa funeral, dinideduct sa hospitalization, at iba pang mga expenses na dinideduct para makuha yung net estate. Ngayon, meron na standard deduction na 5 milyon. Okay? Oras na merong transfer o pribilehyo na maglipat sa pamamagitan ng estate transfer o estate tax, meron ng standard deduction na 5 milyon. Wala ka nang kung ano-ano pa ilalagay mo. Resibo sa hospital and everything. Tapos ngayon, sinimplihan din. Okay? Pagka Pilipino ka, dito ka nakatira, 5 million. Pagka alien, non-resident, 500,000 deduction, yung mga property na naririto. Okay? Nilakihan na din
ang value ng family home na para makuha ang net estate. Pinag-uusapan natin net estate sa West Bay Gross Estate, di ba? So, ngayon, 10 milyon value ng family home para makuha yung net estate. Okay? So, paano pa sinimplihan ng train law na ito? Dati ay magno-notify kayo na filing of notice of death. So, ngayon, wala na pong ganon. Meron lang sinisertipikahan ng accountant kung lumalagpas yung gross estate sa 5 milyon. Yan. Tapos, hinabaan din nila ang pagpa-file. Ang period, ngayon, 1 taon. Ano sabi ng batas ay within 1 year from the decedent's death. Yan. Meron ka with period of 1 year from the death ng decedent ay magpa-file ka ng estate tax para wala kang penalty. No? So, yun yung mga pinasimple ng train law na ito under the Duterte administration. At kasi dini-discourage na yung mga simulated sales at para dini-encourage na yung mga hindi nagbabayad ng estate tax ay magsipagbayad at magsipag-file sa BIR. Tapos sinundan pa ito ng amnesty. Hindi naman wala naman dito sa train law pero nagkameron ng amnesty kung yung decedent ay namatay noong 2017, pasok pa. In-extend nga yun hanggang 2023. Hindi tayo nagkakamali, June 14, 2023, extended po yan para wala kayong penalty. 6% of what? Of your net estate. Okay? Tandaan natin. Pinag-usapan natin estate tax. Yung lahat ng naiwan, gross estate. Dati, kung ano-ano pa ang babawas natin. Ngayon, meron na tayong standard deduction, 5 milyon, 10 milyon sa family home. Pagka foreign national, non-resident, 500,000. Okay? Tapos meron kayong 1 taon from within 1 year from the death of the decedent, meron tayong 1 taon para mag-file nito at para masatisfy natin yung requirement sa atin ng ating pamahalaan. Yan. Ano nga ang latest update dyan, Atty. Ruel? Bagaman bago pa ito, bago pa. Pero ano kaya, talagang kasi ang layunin ng batas nga na ito ay ma-streamline, ma-simplify, para bang ma-incentivize yung mga nagmamana para talaga ma-encourage sila na mag-report kagad ng death ng kanilang yung decedent, o kaya yung testator, ano kaya? Dumami kaya ang naging collection dyan? Kung merong available na information at marami pa talaga ang na-encourage, nagbabayad na pa talaga kaagad ngayon ng mga estate taxes ang mga nagmana. O wala pang masyadong information? Hindi ko masasabi sa iyo sapagkat wala naman tayo datos tungkol sa kung dumami ba ang nagbabayad. Pero ganito na lang, noong araw, kapag mahigit 10 milyon ang net estate ng decedent, 20% ang babayaran mo. Noong lumabas na yung train law, okay, ay 6% na lang. So magkano yun? Magkano natipid? Okay. 14%. O, hindi ka pa magbabayad. Siguro ay because of the train law, magbabayad na. Kasi it is a prerequisite for the transfer of the properties sa inyong mga pangalan. Diba? Paano nyo pakikinabangan nyo? Halimbawa, kailangan nyo ng kwarta, isasalaan nyo sa bako, kailangan nasa pangalan ninyo yan. Ngayon, makakatipid na kayo ng 14%. Mahina ako sa mate, hindi ko alam kung 14%. Diba? Pero alam ko malaki na tipid kasi 14%. From 20%, ay logical na magbabayad na tayo. Kaya marami naman ngayon sa mga practitioners ng tax law
inaayos nila yan. Nakikipag-coordinate sila sa mga kliyente at inaayos yan sa ating Bureau of Internal Revenue. Yes, Attorney Ruel, nabagin mo rin lang yung the logic behind this, ano? The logic behind this. Ang ano po kasi, yung pong estate tax, ano, noong araw, kaya po malaki ang putaw na buwis dyan, ano, sa ilalim nga po ng estate tax, ano. Kasi naman, kapag po yan ay kinumpara mo doon sa tax, halimbawa capital gains tax, na nagbenta ka, eh siyempre, kumita ka doon sa benta mo, so puputawan po yan, may putaw na buwis, ano. Ngayon, mas malaki po, anong araw talaga, mas malaki yung tax rate, ano, ng mga mana o kaya yung donation. Eh kasi wala kang, di ba, Attorney Ruel, logical eh. Wala kang kapagod-pagod. Sa biyaya ng Panginoon Diyos mayaman, no, merong naipundar ng mga ari-arian, yung testator o yung decedent, yung pinagmanahan po ninyo, bigla na lang kayong nagkaroon ng ari-arian dahil sa mana, o kaya naman kung deed of donation po yan, eh walang kaabog-abog, bigla kayong, because of the generous donative intent, nagkaroon po kayo ng ari-arian, eh talaga pong mas mataas ang nagiging dyan, yung putaw na buwis. Kaya lang ang nangyari, marami kasing hindi agad nagbabayad ng estate tax. So ni-rationalize po yan, sinimplify, at yun nga po, ang pag-asa ngayon. It's in the nature of a national excise tax, ano po, at syempre it is owing to the government. Bigla ka na lang nagkaroon ng ari-arian, walang kaabog-abog. Yun po ang, that is the logic behind this law. At yung pong pag-simplify, para mas marami ang magbayad agad at ng tama. Wala nang mga palusot pa, ano, Atty. Ruel. Okay. Sige po, tatapusin na po muna natin ang ating talakayan patungkol sa batas po na yan, ano? At ngayon po dadako na tayo. Ano po? Tax din ito. Talaga. Medyo mabigatan na naman po pag-uusap din ito. Akala at panukala naman po. Mamaya po sa ating pagbabalik, yan naman ang inyong abangan. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Tapas ng Batas! Sa nakalipas na 2 taong walang pagkikita, naharap tayo sa iba't ibang mga hamon at sitwasyon. Ngunit ito rin ang panahong pinanghawakan natin na, Panginoon, Ikaw ay Diyos, at sa iyo nag-uumapaw ang pag-asa. Sa muling pagbubukas ng mundo, sana makasama namin kayo. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon ngayong darating na Hunyo sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Abangan ang mga detalye. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at narito pa rin yung mga kaagapay, Pastor Kuya Kaloy Cao at ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Narito po tayo ngayon sa ating segment na Akala at Panukala na kung saan po ibibigyang linaw ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ang ating pong tatalakayin ngayon, may kinalaman na naman sa mga butaw ng mga buwis, ano po, ay ang House Bill number 7425 on imposition of VAT o Value Added Tax on Digital Transactions. At siyempre po si Pastor Kuya Kaloy kasalukuyan pong nagpapakateki pa. Kaya asahan natin si Atty. Roel sa talakayan po na ito. Okay, Atty. Roel, sige. Pagka kasi tax ang pinag-uusapan, kailangan pag-discussin natin, magsuot tayo ng 2 hats. Yeah. Isang hat na panggobyerno at isang hat na pangmamamayan.
Di ba? Siyempre, mamamayan. Ayaw na tax eh. Although it is it is incumbent upon us, Filipinos, to pay our... Kasi nakabago yung turo sa amin. Matagal na panahon yun. Matagal na panahon. 40 years ago. Siya nga naman, ang sabi ng Korte Suprema, the lifeblood of the nation is what? The payment of taxes by its citizens when they fall due. Yan, sige. Hindi nagbabago yun. Hanggang ngayon, yun pa rin ang prinsipyo. Many years ago, lifeblood po talaga yan. Anyway, na-discuss natin dati, huwag tayong loafers o freeloaders. Babayad tayo ng tax. Ngunit, syempre, very sensitive na issue yan kapag ka-tax sa pinag-usapan natin. Lalong-lalo na pag VAT. Bakit? Sapagkat ang VAT ay indirect tax yan eh. Can be shifted to the end user or consumer like us. Okay? Ang negosyante, ang seller or provider ng services, nangungulekta lang yan at sinishift yung burden sa atin. Sabi nga nung teacher ko sa atin, mga end users, mga consumers and end users. Yes, that is the most effective way of collecting taxes. Kaya bugbog ang consumers, yung end users ang bugbog eh. Sige, paliwanag mo mabuti ito. Sige. That is the most effective way to collect taxes. Actually, better than income tax. Yung indirect tax, but kasi bayad ka na agad eh. Okay? Natutunan ko yan sa teacher ko sa Ateneo School of Government, si Dr. Nene. Hello po, Ma'am Nene Guevara. Okay? Dating Undersecretary of Finance yan. Pakagaling yan. So, yun yung magagaling nating kongresista. Ito, si magaling idol natin, Governor and Congressman Joey Salceda. Magaling dito eh. Okay? So, ilan na sinasabi nila? Ilang bilyon short term na makukolekta sa pag-impose dito sa VAT sa mga online services katulad ng Netflix halimbawa, pamilyar tayo lahat yan eh. O yung mga advertisement siguro, yung mga lumalabas sa YouTube, ganyan. So, itatax ngayon yan. Malaking kikitain short term. Approved dito yung Asian Development Bank, sinasabi dito si Mr. Go Nagata, yung isang expert nila. So, syempre, kung ang suot natin ay hat ng gobyerno, ay napakaganda nito sapagkat makakakolekt na tayo eh. Suot din naman natin yung hat ng citizen. Sana kung talagang babalik yung services sa atin, maganda sapagkat may pera pamahalaan. Sigurado kasi, sabi nga, it is an indirect tax. Amount may be shifted to the end user. Okay? So, kung ano ba yun? Nasabi naman dito sa batas yung katulad sa mga electronic books, tungkol sa mga pag-learnings ay hindi naman nila itatax eh. Sinasabi dito yung online services, nagbebenta ng space para makapag-broadcast ng kanilang mga produkto, online services kagaya ng mga Netflix para ma-charge ngayon. Ngayon kasi pag nag-subscribe kayo ng binabayaran mo, yung nagpo-provide ng service, yun yung backbone. Yung sinasakyan ng Netflix, yun ang binagbabayad ng VAT. Ngayon mismo, ang sabi dito sa batas, yun ang sisingilin. Okay, yung mga online companies na yon. So, sabi ko nga, maganda ito kung tayo taga-kolekta. Pero pagka tayo yung babayad, siyempre, kailangan we think beyond the payment of taxes and think of the services redounding to the benefit of the citizenry. Okay? So, yun, doon mo lang pwede mabalanse, Pastor ni para wag masyado sumama ang loob po. Sila mamamayan, kasi singilan ng buwis. Yan. Simple po, Atty. Reval. Halimbawa, itong dito sa office ko, in my simple office here in Taytay Rizal,
Meron akong batang ritong empleyado na maintenance and security. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang laging text ng text. Huwag kang laging gamit ng cellphone. Yung trabaho mo kasi kasuhin mo. Halimbawa, ano ang implication sa kanya as an ordinary citizen na siyempre involved siya sa digital activities, hawak niya yung cellphone niya. Kailan nagkakaroon ng implications sa kanya itong panukalang batas na ito habang hawak niya at ginagamit niya yung kanyang cellphone. By the way, nasira yung cellphone niya kaya itong hawak kong ito, ibinili ako ni Ate Neneng mo ng bago, papasa ko sa kanya. Tuwan-tuwa siya kasi pag nag-uusap kami, ako narinig niya ako, siya hindi ko siya naririnig. So ako yung aking cellphone na magiging cellphone mo. Ano implication? Ordinaryong mamamayan. Hawak niya ang cellphone niya. Anong consequences sa kanya nitong panukalang batas ito? Pastor, ni end user siya. No? Kung siya ay merong smartphone, sabihin natin na meron siyang subscription, halimbawa sa Netflix. Okay. So pagka siya nag-subscribe doon sa Netflix at siya gumamit ng Netflix at ito'y na-bat na, okay? Siyempre, alam nga namang magsakripisyo yung Netflix. Naghahanap po kayo. Sabi nga natin kanina, it will be shifted. The burden will be shifted to the end user. So kung sisingil ka ng 10, palasan mo ngayon ng 12%, at nandun yung presyo ngayon na babayaran mo. Yun ang implication sa kanya. Tataas yung kanyang gastos. Okay? Hope in the hope that when the next pandemic comes, ay hindi na naman masyado kailangan mangutang ang pamahalaan sapagkat may pera. Pero siyempre, depende kung saan ilalaan yung kikitain yon doon sa bat na yan. Okay, i-shift natin ulit from the end user to the, halimbawa, itong mga providers, halimbawa, balik natin sa kanila. Hindi, sa gobyerno pala, sa gobyerno, kasi end user, at saka yung taxpayer, at saka yung gobyerno. Ang makaka-generate ng mas malaking taxes dito, ang ating pamahalaan. Ibig sabihin yung kinonceptualize ni na Congressman Joey Salceda, ay talagang mukhang makakatugon sa pangangailangan ng ating ekonomiya, ng ating bansa sa kasalukuyang panahon. Yes po. Kasi lahat tayo mag-avail ng services. Hindi naman lahat. Marami. Mag-avail ng services na yan. Oras na nag-avail ka ng service na yan, end user ka, automatic, babayad yan yung collecting agent lamang sila ipapatong na nila doon yung kanilang bat, tapos ibabayad nila yun, obligado ibayad nila yun sa gobyerno sapagkat kinolekta nila. Yan. Okay. So balancing pa rin, balancing of interest pa rin. Pero siyempre, primary yung interest of the state kasi the citizens belong to the state ultimately. Of course. Yan. Sapagkat tayo naman ay mga patriotic na Pilipino. Yes, yan. So that settles everything. That settles everything. Sa ating pong pagbabalik ay abangan naman ninyo ang inyong siyempre pinakakaabangan, ang Payo de Asunto. Tutok lang po kayo dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow. 702 DZAS FEBC, Radyo TV sa Spotify. Ipinagdiriwang ang 73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ni Hesukristo. Ito ang FEBC Philippines, umaabot sa inyo sa radyo, cable TV at sa social media. Nag-uumapaw ang pag-asa. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
Muli po ay ating bibigyan ng mas mahabang oras ngayong araw ng Sabado ang ating segment na Payo de Asunto at kung saan po ay binibigyan kasagutan ang inyong mga katanungang legal. Pero ito po, lagi po namin ulit-ulitin ito na sabi ng aking may bahay na si Ate Neneng, Ate Neneng mo. Ay sabi ba naman, bakit ulit-ulit mo sinasabi yun? Na, kasi kako kailangan ipaunawa sa ating mga taga-subaybay yung tabas ng batas kung minsan, nakakatuwa kung akma do sa inaasahan mo, batay sa iyong tanong. Pero may mga tanong po, siyempre na pag inangkupan ng tamas ng batas, kung minsan po hindi nakakatuwa doon sa nagtanong, kung minsan nga masakit pa Kaya lang, yun po ang tabas ng batas. Kaya unawaan po tayo rito at patawaran po tayo. Yan po ang tabas ng batas. Siyempre po, ito na ang ating unang tanong, mayroon pong nambato sa aming bahay at tumama sa bintana. Kamukha po nitong tanong na ito. Dalawang partido po ito May nambato doon sa bahay ng may bahay, tumama sa bintana. Wala pong nasaktan, pero nabasag po ang salamin ng bintana. Napagawa na po namin ito bago pa nalaman kung sino ang bumato sa bahay namin. Kaya nagharap na po kami sa barangay. Nagkatuntunan na. Ano po ang pwede naming ikaso sa kanila? Ano daw ang pwedeng ikaso sa kanila? Sige, Atty. Ruel. Ano nga kaya? Depende kasi. Kung kagalit ninyo, kaya kayo binato, gusto kayong nakamamatay ang bato. Kayo tamaan. Hindi depende, no? Pero, simple put, kung talagang nambubuwis na sa inyo at sinisira yung property nyo, di pwede nyo habla ng malicious mischief. Pero kung kaya kayo binabatoy, gusto kayong saktan, maaaring mas malala ang pwede nyo ikaso sa kanya. No? May mga nababasa nga ako parang frustrated homicide pa pagka binabato talaga kayo. No? Para tamaan ka, bintana. Kung tamaan ka sa ulo nun, patay ka. So, yun po. Pero para mas madaling siyang mapatunayan nagkasala nasa barangay na. Binato. Hindi kayo nagkasundo. Binato, di na ando na. Tapos hindi mo pwedeng sabihin hindi intentional yun. Binato mo, alam naman lumipad yung bato doon. Okay. Diba? Tapos na-damage yung property nyo, di yun. Intentional pag-damage ng property just for the sake of man-damage lamang. Kasi kung mahuna na yung inyong bubong at malaking bato, lulusot yun, tira pa rin. Yun po. Malicious mischief, na-shoot siya doon. Hindi nyo na kailangan patunayan na with the intention to saktan kayo. Ayan. At maganda po yung ginawang nuances ni Atty. Ruel. Pinakamanipis po rito, kumbaga, malicious mischief. Pero krimen pa rin po yan. Kasi intention yan, manira ng ari-arian ng iba. No? Pero kung may mas malalim at mas mabigat na dahilan, mas titindi po yung kaso. Ang isang ma-relate ko dyan, Atty. Ruel, meron ako na-handle, ay nag-away, may hawak na baseball bat, yung isa. Hinataw yung isa, buti nakailag. Ang depensa niya, baseball bat lang daw yun. Pero meron pong jurisprudence na nagsasabi, kapag ang baseball bat ginamit to attack a victim, it is considered a deadly weapon. Hindi po pwede yung sasabihin mo, baseball bat lang naman ito pag tinamaan sa ulo, paano po yan? Tama po yung paliwanag. Sige, baka akala niya nasa Rambol siya. Baka nasa campus pa yun. Yun. Ano po yan? When it is used to attack an intended victim, baseball bat is a deadly weapon. Pangalawang dulog po sa atin, pinalakad po ng anak ko sa kanyang pinsan ang nabili naming house and lot. Bayad at kumpleto na ang requirements nito noong pang November 2021. Saang department namin mako-confirm kung nailipat na sa pangalan ko ang bahay namin at lupa kasi pinalakad niya. Sige, Atty. Ruel. Pagka po nailipat na sa pangalan nyo, siyempre dapat meron kayong TCT. Pag may TCT na kayo, inabot sa inyo, tingnan nyo pa rin kung tunay yun. Hindi punta kayo sa Register of Deeds kasi marami po magagaling
Titingnan ninyo, may mga number po yan sa taas, mayroong number dito sa baba, tapos may paper po special yan. Tapos tingnan ninyo sino nakapirma, halimbawa ay si Register of Deeds B. Tapos tingnan ninyo kung anong taon. Ay pagka nakapirma ay si Register of Deeds B, sabihin mo yung 2021, ay nung palang 2021, ang Register of Deeds ay si Register of Deeds XYZ, ay delikado. Yun po, titingnan ninyo. Punta kayo doon sa inyong Register of Deeds. Register of Deeds. Opo, at saka ang tawag po dyan due diligence. Yung maingat na maingat kayo. Due diligence sa lahat ng transaksyon, kinakailangan po merong due diligence. Masikap kayo, masinop kayo. Lalong-lalo na sa pagbusisi sa inyong mga ari-arian at mga dokumento. Sumunod na dulog sa atin ay guilty sa case na Republic Act 9262. Talagang ito'y nagiging ngayon. Palasak, 9262. Yung Anti-Violence Against Women and Their Children po ito. No? Guilty sa case na Republic, ako naging guilty to, Atty. Ruel. Yung asawa ng pinsan ko, sabi niya, non-bailable po ba ito? Atty. Ruel, sige. Kapag ka po na convict, ibig sabihin, evidence of guilt is strong. Ano kaya ang pinag-convict ka? Kasi pagka po yung bawsi, may mga kaakibat po yan. Bawa ay asawa, anong kaso doon? Parricide, baka yun pinapatay o frustrated. No? Tandaan po natin, kung yun ay 6 na taon mahigit yung parusa at na guilty, ibig sabihin, mataas ang evidence ng pagka-guilty niya kasi guilty. Tama. Sorry po. Guilty. Kung assuming na accurate yung hindi siya dapat mabailan. Kailangan magpaliwanag siya ng gusto, takot-takot para makapag-bail. Pero kung lesser doon, ay kahit na nasabing guilty, kung mas mababa yung parusa, doon sa 6 na taon sinasabi ko, makakapag-piyansa siya. Okay. Ito po ang sumunod. Hiwalay sa unang asawa ang pinsan kong lalaki. Nagpakasal ulit siya at may mga anak sa unang asawa ang girlfriend niya. May karapatan po ba ang mga anak ng pinakasalan niya sa lupa na paghahatian namin? Medyo pinsan sila. So, ibig sabihin, yung pagpaparti-partihan nila ay sa ascendant. Kung galing sa lolo. Ascendant nila. Okay, oo. Ascendant, oo. Kung hindi naman po heirs yun, wala naman siyang bloodline doon. Kung kayo po magkakamag-anak, ang mga cousins, ang magpaparti-parti doon, kayo lang po ang may karapatan doon at yung inyong pinsan na lalaki. Ayun, kasi po nung madugtong siya sa inyong angkan, kumbaga nung madugtong po, may dala-dala siya na anak doon sa dating asawa, wala po siyang wala siya sa bloodline. Ang ganda po ng paliwanag ni Atty. Ruel. Wala siyang bloodline, so hindi po siya magmamana. Hindi niyo siya kahalo doon sa mamanahin yung magpipinsan-pinsan. Mukhang ito galing sa ascendant, malamang lolo to, o lola, Atty. Ruel. Kasi pinsan So, pinsan kasi. Yan, oo. Yes, kasi po sa manahan sa batas sa Pilipinas na nakuha po natin sa Spanish Civil Law, ang principle po dyan sa manahan yung pag-ibig, love, hindi ko makalimutan yung Atty. Ruel. Tinuro sa amin ng professor namin na love descends. Ano po yung pag-ibig bumababa. Yan. Kaya yung mga magpipinsan, nagmana mula sa ascendant na paring lolo o lola, bumababa yung pag-ibig na yan sa kanila. Yan. Okay. Sumunod na during sa atin, mayroong pamana na lupa sa amin ng lolo ko. Lolo na naman ito. Babait na mga lolo nito. Paghahatihan ito ng nanay ko at ng tito ko. Ngayon na namatay na ang tito ko, gustong ibenta ng misis niya ang lupang paghahati-hatihan. Kahit hindi pa nakipag-usap sa nanay ko, ano po ang dapat naming gawin? Very interesting ito. Sige, nang ma-guide Atty. Ruel yung ating mga taga-subaybay. Lagi natin tinuturo at napag-uusapan natin dito di ba?
Yung collateral hindi naman yung kasali. Yung Mm. thesis ng tito ninyo Kasi nga, Ang, bumababa ang pag-ibig eh. Oo. dapat yun, bababa sa mga pinsan ninyo. Okay? Yung sabi nga ni Pastor bababa yun, hindi naman tatagilid yung Yes. bababa muna sa mga pinsan ninyo, anak ng inyong tito. Okay? Yun ang may mga karapatan doon. Ngayon, yung ipagbebenta, hindi naman po nila may pagbebenta yun kung lalo na nakapangalan sa inyong lolo. Kinakailangan po magkameron muna kayo ng settlement doon, judicially or extrajudicially. Anong gagawin nyo? Huwag po kayong pipirma ng kahit na ano. Lalong-lalo na inyong nanay. Okay? Wala po siyang pipirmahan sapagkat kung yan nakapangalan pa sa inyong lolo, ang may karapatan niyan ang inyong ina, ang inyong tito, ngunit namatay na siya, bababa po yun sa kanyang mga anak. Hindi po yung tatagilid doon sa asawa. Doon po sa mga anak. Yun po. Yan, napakalinaw po ha. Napakalinaw po ng paliwanag na yan. At we are hoping that all those who may be similarly situated are now properly guided. Puro manahan ito, Attorney Ruel. Tama-tama naman kanina. Yung estate, bagong estate taxes. Tama-tama rito. At sa kasalukuyang panahon, tama-tama naman. Paano po hahatiin ang property kung may anak ang tatay ko sa stepmom ko? Ayan. Okay. So, ang tabas ng batas, dapat ang nire-require po ng batas bago lumipat doon sa kabilang pamilya o nagpakasal ulit, dapat yung inyong mamanahin dinidistribute na hinahati na. Okay? Kung napapunta na naman doon at wala pa, titignan po kung kailan yung mga properties na yun. Kung legitimate din naman yung mga kapatid nyo, kasal yung stepmom mo at saka nanay mo, meron silang karapatan doon sa mga properties subsequently. Pero ang tabas ng batas, sabi, yung mga properties ninyo dapat didistribute muna or at least ina-identify para hindi magkagulo ang hatian sa banda roon. Okay po. So anong tanong? May karapatan? Anong sabi? Ayun. Basta may karapatan naman. Kung legitimate yung inyong mga kapatid, may karapatan po yun. Yun po ang hatian doon. Kung legitimate pa rin yung kapatid ninyo, may karapatan po sila. Pero doon sa inyo dati, kayo po dapat muna naghahati-hati doon. Opo. Tsaka po, ang buong katotohanan naman dyan, ang buong katotohanan ay iisang po kayo nagkataon lang na dalawang tiyan, Pero iisang tatay Di ba, Atty. Ruel, So, pareho po kayong may karapatan. Kaya lang, may kani-kanyang regime. Kumbaga, may kani-kanyang regime na masusunod. Para, siyempre, i-delineate yan. Yung mamanahin na yan. Okay. May 4 po kaming anak. 2 ang nasa tatay at 2 po ay naka-stay sa akin. Pwede po ba akong maghingi ng sustento sa kanilang tatay para sa 2 anak namin na nasa akin? Ako'y magse-segue lang muna ako, Atty. Ruel. Pairalin ko muna yung pagkapastor ko rito. Alam po niyo, wala sanang ganyang complications. Wala sanang ganyang complications. Kung magkakasundo po, yung mag-asawa, lalong-lalo na. Kasi po, pag hindi nagkasundo yung mag-asawa, naapektuhan po, pati yung mga anak. Kahapon po, anak kami sa kasal, ninong po ako, at ninang si Ate Neneng. Ako pinagsalita. Nakadinig sila, Atty. Ruel. Ang sabi ko, talagang kinakailangan yung family solidarity. O sige, ikaw naman. Dito na sa tabas ng batas. Opo, yung tabas ng salita ng Diyos ang aking ginamit kanina. Lagi naman tayong sasabi na obligasyon yan di ba? Obligasyon po yan ng magulang. So, mayroon po kayo karapatan na humingi at mayroon namang obligasyon yung ama na magbigay ng support. Actually, kung kailangan nyo pa rin talaga yung support, dapat magbigay siya. Okay? Papasok din po doon yung vowsy.
Kung siya hindi magbibigay ng support, di po ba, diniscuss natin yun ng mga nakaraan. Okay po. Ayun. So ano po ito ha? It's a matter of obligation. Ano? It's a matter of legal obligation alongside the moral obligation. And of course, most important of all, yung pong spiritual obligation. Ano po? Kaya kinakailangan parang gusto kong gamitin uli yung ginamit ko kagabing message sa Atty. Ruel. Ito po ha. Ito po tandaan po natin. Ephesians chapter 5 mula po sa verse 21 hanggang 33. Yan po, pagkayang pong tabas ng batas ng salita ng Diyos ang natupad. Hindi na po pupunta sa ganitong complicated na situation na angkupan pa ng tabas ng batas ng Republika ng Pilipinas. Yan po ha. Ephesians chapter 5 beginning verse 21 to verse 33. Yan, okay, nakabanda rin tayo. Atty. Ruel, magandang ngiti ni Ma'am Absi Diferer ngayon. Hindi po kami kasal. Nako, mapapasero mo na naman ako rito. Hindi po kami kasal, pero nagkaroon po kami ng anak. Maaari po bang madala ng bata ang apelyido ng ama kahit na mayapa na po siya? Alam po niyo si Atty. Ruel, napaka-gracious po niya. Ano? Pagdating sa, ako po kasi may pagka-stricto, patawarin niyo po ako ha. Kasi biro po yung pagka-pastor ko. Pero ang Atty. Ruel po ay napaka-gracious. Ano? Napansin ko po yan. Kapag nagbigay ng payo sa ganitong klase ng what can be a very complicated situation. Lagi pong sinusunod ang batas na the best interest of the child is always of paramount importance. Ay, nunahan na kita, Atty. Ruel. Sige, tuloy mo. Kaya ang ating magagaling na mambabatas ay ipinasa yung Republic Act 9255. An act allowing illegitimate children to use the surname of their father, amending for the purpose Article 176 of Executive Order Number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Yan. So sa tanong ni Ma'am, hindi po kami kasal. Pwede po ba? Opo, pwede. Sa tabas po ng batas ng binasa namin ngayon, yung Republic Act 9255, kinakailangan nyo lang po magawa ng affidavit to use the surname of the father. Kayo po, meron po kayong karapatan dyan bilang ina, kayo lang gagawa at isubmit ninyo dun sa inyong kinaukulang civil registrar. Yan. Sabihin ninyo, ginagawa ninyo ito kung walang nakalagay doon sa birth certificate niya na handwritten yung ama. Sinabi, anak ko ito, ganyan-ganyan. Usually, sinusulat doon yun. O kaya handwritten lang, pwede. Or nilagay na mismo sa birth certificate. Pero sa case ni ma'am, hindi. So, pwede kayong gumawa ng affidavit na nabanggit ko kanina. Affidavit to use the surname of the father. Sino may karapatang gumawa nun? Kayo bilang ina o yung tatay kung nabubuhay pa o guardian para mabigyan, sabi nga ni Pastor ni, the best interest of the children. Para kaya po ginawa yung batas na yan. Although, hindi siya nalilegitimate. Okay? Hindi po ginagawang legitimate yon pagkat sa pangalan lang naman. Iba po kasi ang implication kapag ka may legitimation. Iba po yun. Ito ay pinapabayaan lang gamitin yung apelyido ng kanyang ama sapagkat yun na may tunay niyang ama. Bagkus hindi nga lamang siya legitimate sa batas sa tabas ng batas sa family code at ng civil code, ngunit siya naman ay anak talaga. Kaya sabi ng batas na 9255, ayos ika. Pwede nang gamitin yung apelyido ng tatay. Yan. Mukha po ng paliwanag ni Atty. Ruel, ay yan po ang mga tabas ng batas na talaga nakita po natin na yung best interest ng anak ng bata ang siyang pinaiiral po dyan. Pinakamahalaga. Kasi kung tutusin po ay siyempre nga naman yung bang karaniwang bigkas ganito walang kasalanan yung bata. Walang kinalaman yung bata, di ba? Di ba?
So kapag pabor sa kanya yung ginawa, halimbawa po yung recognition, napakaganda po niyan, ano? Yung paternity na established. Bagamat sabi nga ni Atty. Noel, hindi yan nalilegitimize, ano? Yung kanyang status. Pero napakaganda naman po, no? Na yung bata, yung bang alam niya na mahal siya ng kanyang tatay, pumayag na siya ay ma-recognize, makilala na ang paternity ay sa kanya. Yun po ay mga bagay na nagpapakita ng magandang interest ng bata ang pinaiiral ng batas. Ayun, Atty. Noel, mali ba kung meron ka bang gusto dagdag dito? Ay, lagi natin sinasabi na yung mga batas natin ay pang-shape ng behavior. Yeah. Ngayon, ito ay meron pang mas malalim na mag-shape ng behavior ng mga bata. Sapagkat sabi nyo nga, yung pakiramdam ng pagmamahal o generosity ay hindi naman maaari mga anak yan ng karamutan eh. No? Sapagkat ang logical effect niyan ay pagmamahal din ang isusukli ng bata na nakaramdam ng pagmamahal. Yan, on that very, very wonderful and positive uplifting note, kami po ay naka-boundary ni Atty. Roel Cao Garcia. No? Masarap sa pakiramdam at alam natin na natutuwa pati ang ating mga producers at ang ating members ng ating Protect and RTV team. Pero kung hindi po napakinggan ng buo, maaaring hindi nyo inabutan kagad ang kasagutan sa inyong mga tanong, but pwede nyo pong balikan yan. Papakinggan muli. Balikan sa ating Facebook page, 702 DZAS, FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi naman po nasagot, pero sagot po namin lahat, abay pwede pong yung pinadala nyong katanungan ay abangan nyo sa mga susunod na Sabado. At sige po, tayo po ngayon ay mananalangin na. Panginoon, napakagaan po sa kalooban. At punong-puno kami ng nag-uumapaw na kagalakan, Panginoon, in the realization of God that you have been channeling your goodness through us, O God, through the mouth of Atty. Roel Cao Garcia and through my own mouth, O God, so that we can convey to our listeners, to our viewers, O God, and those who are following this program, how good and faithful you are to them, O God, and this is conveyed through the answers to their questions. At talangin po namin, Panginoon, ay nakatulong po ito sa kanila, nakagaan sa kanilang pakaramdam, o kaya naman yung nangangailangan ng gabay ay nagabayan sa magitan ng tamang tabas ng batas na alinsunod din naman, Panginoon, at dapat lang sa inyong mismong batas ng inyong pag-ibig, o aming Panginoon Diyos. Sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Sa tulong po ni na Ma'am Absedy Ferrer, ang ating Protex na sila JB Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan, at sa ating pong mga kasama sa Bukawi Transmitter site, kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Siyempre po, ito ang inyong kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, at maraming salamat po sa ating kaagapay na abogado, Atty. Roel Cao Garcia, sa pag-agapay sa ating programa. Nag-aanyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras, at lagi pong tatandaan, Atty. Roel, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.